Welcome sa ating reaction and commentary channel. Ngayon po ay gawan po natin ng reaction video ang debate ni Senator Risa Hontiveros at ni Senator Marcoleta ukol po dito sa iringan ng China at ng Pilipinas dahil po dun sa pambabastos ng China dito po sa ating mga government official dito sa Senado. Pakinggan po natin sino po ba ang tama sa kanila. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Noong nakaraang linggo po, Mr. President, ako po ay inimbitahan ng bagong ambassador ng China doon po sa kanilang embassy na parang residente rin dito sa Makati. Ako naman So, naimbitahan siya ng embassy ng China. Siya po, si Senator Marcoleta lang po ang naimbitahan doon. po ay nagpa-unlock sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin, Mr. President, ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Mawawala yan kung lalayas ang China dyan sa ating EEZ sa West Philippine Sea. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman kako ang papayag naman na sa araw-araw kako na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kaguluhan ang nakikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mamamayan. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po ay gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Hontiveros, Senator Hontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin, yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, kung minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang mangingisda namin o kaya yung nagre-resupply ng aming provision sa Ayungin Shoal. Hindi ba natin may iwasan yon? Sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, nung panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yon. We had a relative peace nung panahon na yon. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, binanggit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesman o spokesperson. Kasi nga kaya ganun nakarang administrasyon. Kasi oo lang ng oo si Pangulong Duterte noon sa China. Diba? Ngayon po kasi ang presidente po ng Pilipinas ay pro-Philippines. Inilalaban ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang kasarilan o ang karapatan ng Pilipino diyan sa EEZ natin sa sa West Philippine Sea. Ganun po 'yon. Hindi po tayo humahalik sa puwet ng China ngayon. Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na Mabuting Ginoo. sana naman ay pakaiwasan din natin yung gano'n sapagkat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our president in a very negative manner. So ganun lang, sa ganun lang ay talagang umiiyak sila samantalang yung pangharas nila, pangbubuli nila diyan sa West Philippine Sea sa ating mga mangingisda, sa ating PCG at may naputulan pa nga po ng daliri. Talaga pong sinira ang mga rubber boats natin noon, talaga pong nangaharas sila. Hindi pa po ba sapat yon na talagang mas matindi yung kanilang ginawa sa atin? Sa atin, yun lang yung AI picture lang na yun, mga photos lang na yun, na pinresent ni Commodore Tariela, na which is tama naman talaga, ay nanggigipit naman talaga itong China sa Pilipinas. Umiiyak na sila ng dahilan doon. Nanggagalaiti sila ng dahilan doon. 3 cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan, wag naman ganito. Siguro, sige, wag naman din ganito kasi nangaharas kayo di ba? Nananakit kayo sa West Philippine Sea. Di may karapatan sabihin din talagang Pilipinas na wag din ganun. Di ba? Nananakit kayo. Literal na physical nananakit kayo sa West Philippine Sea. Pumapasok kayo sa EEZ na may EEZ. Di ba? Lumayas kayo sa West Philippine Sea para hindi mangyari yung mga ganyang bagay dahil totoo naman talaga na kayo ang pinagmumulan ng pananakit dyan o
ng sigalot dyan sa EEC ng Pilipinas? Ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginoong Tariela po ba ang ating opisyal na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga, kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkait po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin. Tama. Yung pag-iinteres din po nila sa ating mga gas and oil reserves Yes. sa ilalim ng ating karagatan. Tignan nyo, no? Ang daming kabalbalan ang ginagawa sa atin ng China. As in, mula sa pool, hinaharas tayo, pati nga po yung na-discover natin sa Malampaya, pinag-iinteresan na rin po nila. As in, consistent na consistent po sila. Tapos sila dahil lang doon sa AI-generated the picture, di ba? Na pinakita po ni Commodore Tariela, ay nanggagalaiti sila at pinagbabantaan pa tayong mga ordinaryong Pilipino, mga government official ng Pilipinas, lahat-lahat na po. Di ba po? Paano na lang po pala kung tayo po talaga ay gumaganti rin sa kanila? Baka mas lalo pa ngayon, di ba? Pero hindi po tayo gumaganon eh. Ito pa lang po yan na umiiyak na po itong China. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Yes. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa Tama. ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa, dinodrawing na parang marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels. So nakita nyo na po ngayon, no, na sila po talaga ang original na gumagawa niyan sa atin. 'Di ba? Kumbaga ngayon lang po ginawa yan na ni Commodore Tariela. 'Di ba po? Nasasaktan sila sa gawain nila. 'Di ba? Talaga pong pinaglalaruan din po nila ang ating presidente noon. 'Di ba? Talaga pong, diba, sinasabi, sunod-sunura lang daw sa ibang bansa, sa ibang mga malalakas na bansa ang ating presidente. Ganun-ganon, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi nila. Ngayon po, ito ngayon ang ginawa po ni Commodore Tariela yan para po talaga yung nga, sinasabi ni Senator Risa na may dramatic effect, no? Para mas maintindihan ng mga estudyante yung pagpapaliwanag na yun ni Commodore Tariela. Pero umiyak po bigla itong China. At maling-mali po para sa hindi po nakakaalam, no? Maling-mali po na ang kanilang Chinese Embassy ay magpo-post mismo sa kanilang website ng mga ganung pagbabanta sa ating mga ordinaryong mamamayan at dito po sa ating mga butihing mga government official na minamanduhan po nila at binabantaan ng ating mga government official na kapag hindi daw tumigil ay talaga pong may gagawin daw po sila. We're gonna pay the price daw, sabi daw ng China. Diba? Ganun po sila kayabang, ganun sila magmando sa atin. Naiintindihan nyo na po, no, yung gravity ng ginagawa na to ng China sa Pilipinas. Sobra na po sila. Tama po dito
si Senator Risa Hontiveros. Marionettes lang ang ating bansa at ating mga Navy at Coast Guard vessels ng interes ng iba pang dayuhang bansa. Wala pong ipinapakitang respeto Yes. at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. So, dun sa idinaing ni Ambassador sa good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac, di hamak na mas maraming dapat iwasto sa kanilang pakikitungo sa atin. Tama. Hindi lamang sa karagatan, dun sa maraming insidenteng nabanggit na, kundi pati sa paglalarawan, literally and figuratively, sa ating gobyerno at ating bansa kapag nagsusumikap tayong magtahak ng isang independent at interdependent foreign policy, Mr. President. Palakpakan po natin si Senator Risa Hontiveros. Grabe. Ito po ang Pilipino. Yan ang Pinoy, di ba? Pinagtatanggol ang ating bayan, ang ating karapatan. At unang-una, wala po silang karapatan na yurakan po ang ating gobyerno, ang ating bansa, ang ating lahi. Hindi po pwede yun. Lalo't sila po ay bisita dito po sa ating bansa dahil po sila po ay Chinese Embassy na nandiyan dyan po sa Maynila. Wala po silang karapatan magmando sa ating gobyerno. Una-una, meron po tayong batas. Sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo, get the F up kung ayaw nyong sumunod sa batas namin. Hindi nyo kami pwedeng manduhan, wala kayong karapatan, pwede kayong lumayas anytime. Salamat po sa inyong kasagutan, Mr. President. Alam ko po na si Jay Tariela ay siyang tagapanguna ng Transparency Initiative sa ilalim po ng National Security Council ng ating bansa. Ang Transparency Initiative po, Mr. President, ay yung tinatawag na assertive transparency or measured transparency. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Sa pagkaintindi ko po, Mr. President, ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, Tama. ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights. Grabe, no? Grabe yung ginagawa sa atin ng China, ulad sa pool. Napakarami na po talaga, sobrang major na kung tutuusin. Diba, nananakit, may naputulan daliri, yun nga, may mga nabingi, may nasaktan, may nasirang equipment, yung mga rubber boat, binutas, pinagbantaan, lahat na po, winater cannon, binangga, as in lahat-lahat na po. Tapos sila dun sa AI photo, dun sila umiyak. Di ba po? At pati po yung gaya ng nabanggit na rin ng good gentleman mula sa Tarlac at Pampanga, yung pagkait na makaresupply tayo ng Tama. maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo Lalong-lalo na rin po doon sa BRP Sierra Madre, di ba? Hindi po tayo makapag-supply po talaga. Yun po yung pinakamatinding enkwentro nun eh. Di ba po? Yung talaga pong nanakit sila talaga. Nabinutas yung mga rubber boat natin, sinira yung mga equipment, may naputulan ng daliri. Di ba po? Talaga pong yun po yung matinding escalation nun sa BRP Sierra Madre. o hindi ang gobyerno magiging mahiyain, sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community. Bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Ang inyo pong binanggit, Mr. President, ay napapaloob dun sa definition ng assertive transparency. Ngunit kung inyo pong isasaalang-alang, Mr. President, yung assertive transparency, ito po yung merong strategic objective na sa bawat balita na ating isa sa publiko o ipapaalam sa ating mga kababayan, ay kinakailangan meron tayong kaparaanan para sa ganun ay matiyak natin na ang ating paglalahad o pagbibigay ng impormasyon sa publiko ay hindi magiging
cause ng panic. So, ibig sabihin na sinasabi dito ni Marcoleta, isusugarcoat sa mga mamamayan yung mga totoong nangyayari. Hindi po ganun eh. Dapat malaman ng mamamayang Pilipino kung ano ang totoong nangyayari. Yun po ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po sila nagsusugarcoat. Kung anong ginawa ng China sa Pilipinas, yun ang binabalita at meron pang video yan. Real talk, no? Hindi po tulad po nitong China na ang binabalita po nila ay baliktad. Ang sinasabi po ng China, ang Pilipinas daw ang nagpo-provoke, Pilipinas ang nagsisimula ng gulo, ang Pilipinas daw ang pumapasok sa teritoryo ng China, na which is hindi po mangyayari yon dahil nasa 200 nautical miles po yun ng China, napakalayo po ng China. Ang China po ang pumapasok sa 200 nautical miles territory ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. So, alam niyo na kung bakit ganito po yung pahiwatig ni ni Senator Marcoleta. Nasa sa inyo na po yan. O kaya ay maaring ma-misinterpret ng publiko. Ibig sabihin, meron pong kaakibat na responsibilidad Yes. na maiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan. Kasi pag nagkaroon po ng misinterpretation, lalo pong lalala ang isang maliit na problema. Hindi maliit na problema ang problema natin sa China. Napakalaking problema po yan. Di ba po? Tandaan nyo, kung ang China ay hindi pumapasok sa ating EEZ, sa atin, sa West Philippine Sea, baka nga lahat po yan ay yung progress natin sa pag-drill ng ating mga natural gas, langis, at ang deuterium dyan sa buong teritoryo natin ay baka nagawa na po natin. At baka po yung mga mangingisda po natin malaya po sila nakakapagpangisda dyan. Kaso nga lang po, nagiging hadlang o malaking hadlang talaga itong China sa ating mga gawain dyan sa ating sariling teritoryo. Dahil hinaharas nila tayo at gusto nga nilang makuha rin ang ating teritoryo na yan dahil nakita po talaga rin nila, lalo po ngayon, na meron po tayong napakatinding likas na yaman dyan sa ating teritoryo. Hindi po yan maliit na problema. No? At ang ginagawa po ni Commodore Tariela sa kanilang paglalahad ng balita sa nangyayari sa West Philippine Sea ay sobrang transparency po yun. Walang sugarcoat kung ano pong nangyayari sa West Philippine Sea. Yun lang po ang binabalita ng PCG. Yun nga ang nangyayari po sa atin ngayon, Mr. President, papalaki ng papalaki. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. May kasabihan po kasi tayo, Mr. President, na ang pagkakamali ay hindi may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Dapat sabihin niya yan dun sa China. 'Di ba? At sa tono ng kanyang pananalita. So, para ang mali pa dito si Commodore Tariela. Nang dahil lang doon sa AI-generated photos. Naipaliwalag na rin naman yan ni Senator Risa Hontiveros para may dramatic effect at para todong maintindihan ng mga estudyante na pinagpapaliwanagan ni Commodore Tariela. 'Di ba yung pangyayari? 'Di ba po? Wala pong kasalanan ang ating PCG, walang kasalanan si Commodore Tariela. Ang may kasalanan po dito ay ang China. Sila po ang nanghihimasok sa ating EEZ. Real talk po 'yan. Aring sabihin natin may mali ang China. Ngunit Sila talaga ang mali. Hindi mo pwedeng maaring sabihin mali ang China. Talagang sila ang mali. Sila ang pumapasok sa EEZ ng may EEZ. Silang nangaharas. Paulit-ulit na po tayo mulat sa poll. Nung gumawa po tayo ng reaction video tungkol dito sa West Philippine Sea sa ginagawa ng China. Alam na po yung buong mamamayang Pilipino yan. Di ba nga po? Kaya ito po talaga, sinasabi ko, di ba, matatalino na po ang mga Pilipino ngayon. Hindi na po tayo magpapabulag sa kung sino. Di ba? Gumagamit na po ang utak ang mga mamamayang Pilipino. Hindi na po tulad noong araw. Ngayon po kasi, ito po yung gantong naratibo ay parang sinasabi pa po na tayo o kapwa po nating Pilipino, lalo po si Commodore Tariela, ay sinisisi po nila. Di ba po? Tulad po ng sinasabi po rito ng Senator Marcoleta. Nang dahil daw nag-escalate daw to, nang dahil daw po doon sa pahayag po na yon ni Commodore Tariela. Hindi po. Noon pa po yan. Ang China po ang ayaw tumigil, kaya nag-escalate o talaga pong lumalala ang sitwasyon na to. Ngayon lang po halos talagang pumapalag ang ating Senado, ang ating mga butihing, mga pro-Philippines na senador, no?
dito sa China dahil sobra na po talaga. No? Pati po ang ating gobyerno halos pasukin na po nila, pinakikialaman tayo, minamanduhan tayo. No? At binabastos tayo sa sarili nating bansa. Lalo po yung bagong appoint po na yan ng official ng Chinese Embassy. Sobrang bastos po talaga. At talaga pong pinagbabantaan po tayo na kapag hindi tayo tumigil sa ginawa daw po na yon dahil doon sa AI picture, no, ay pagbabayaran daw natin yan, di ba, sa Pilipinas. Grabe po yan. Kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China? Kapapaliwanag nga lang yung Senator Rito Hontiveros, di ba? Ilang dekada na o ilang taon na ginagawa yan sa atin ng China. In-explain na kanina ni Senator Risa, di ba? Na ginagawang katatawanan ng ating presidente. Pati po ang mga nasa gobyerno natin ay yun nga, tuta lang daw kung kani-kaninong sinong bansa. Di ba? Sila po ang gumagawa talaga niyan. Di ba po? Hindi po tayo ang naunang gumawa niyan. Di ba? Ang China talaga ang may pagkakasala dito. Gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China. Sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ang mag-a-adjust dito sa China? Kumbaga, ikaw ang nanonood ngayon, binabastos ka, di ba, ng kapitbahay mo. Araw-araw kang binabastos, pinapahiya ng kapitbahay mo. Ikaw pa rin ba ang mag-a-adjust sa kanila? Ikaw pa rin ba magpapakumbaba sa kanila? Ginagago ka araw-araw. Di ba? Ikaw pa yung mag-a-adjust sa kanila. Ikaw pa yung magpapakumbaba sa kanila. Di ba hindi? Real talk. Bilang tao tayo, kapag ginaganon tayo, papalag tayo. Di ba? Kahit sino pa na ikaw na nanonood ngayon, isipin mo yan sa sarili mo. Binabastos ka ng kapitbahay mo. Gagawin mo ba yung sinasabi nito ni Senator Marcoleta? Na mananahimik ka na lang, na i-adjust mo yung sarili mo para hindi siya magalit yung bumabastos sa'yo. Mag-isip kayo, no? Mag-isip kayo kung anong dapat yung sabihin dito sa mga ganitong sitwasyon. Isang nakakahiyang mga pamamaraan. Alam po ninyo, Mr. President, dito sa ating tinatawag na West Philippine Sea na kinukuwenta nga nila yan, ito'y halos equivalent ng ating exclusive economic zone. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Meron din pong features na nasa loob ng ating West Philippine Sea na ngayon ay sinakop o occupied ng Malaysia. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din. Real talk, kontrabida ang China. O sige, yung sinasabi niya, yung argumento niya ni Senator Marcoleta, claimant daw ang Vietnam sa ating mga teritoryo, pati ang Malaysia. Bakit daw sabi ng China, hindi daw natin pakitunguhan ang China ng tulad sa pakikitungo natin sa Malaysia sa Vietnam? Bakit? Ito pong malaking tanong bakit? Ang Vietnam ba at ang Malaysia ay ginaganyan ba tayo sa West Philippine Sea? Hinaharas ba nila tayo sa ating West Philippine Sea? Diba? Winawater cannon ba tayo sa ating West Philippine Sea? Pinapahirapan ba tayo ang ating mga mangingisda para makapangisda o hindi makapangisda dyan sa West Philippine Sea? Diba po? Hindi. Diba? Ganun lang po yun Kahit na sabihin na natin na claimant din ang Vietnam at ang Malaysia diyan sa mga teritoryong yan, hindi po sila gumagawa ng karumal-dumal na pangaharas dyan sa atin sa West Philippine Sea. Hindi po nila tayo pinahihirapan. May diplomasya.
Tapos ngayon may kapal ng mukha itong putragista China na to na sabihin yun na sinasabi dito ni Senator Marcoleta na bakit daw hindi daw natin pakitunguhan ng China tulad ng pakikitungo natin sa Vietnam at sa Malaysia. Ang kapal ng mukha nyo. Nananakit kayo dyan sa West Philippine Sea. Pinapahirapan nyo yung buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Lalo na po dyan sa Baho de Masinloc. Tapos may gana kayong sabihin na itrato kayo ng tulad ng trato sa Malaysia at sa Vietnam. Mga gago kayo, mga hindorotot kayo. Di ba? Maling-mali po yung sinasabi po na yan ng China, di ba? Hindi ko po rin alam dito kay Senator Marcoleta kung bakit hindi niya makomprehend o hindi niya man lang maisip ng mabuti na mali talaga ang sinasabi na yun ng China. Well, alam niyo na kung bakit. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. So, sa ganito pong mga sitwasyon, kaya ko po naitanong kanina, Mr. President, kung si Ginong Tariela ang pinaka-spokesperson ng ating bansa, kung pinag-uusapan ay foreign relations. Kasi po... Well, kapag talaga ay anib ka doon sa kung saan man, ay saradong utak mo. 'Di ba? Nakakahiya sa ating mga bayani. Para sa akin, no? Opinion ko po to. Nakakahiya sa ating mga bayaning nagbuwis ng buhay noong araw, 'di ba, na ipaglaban lang ang ating kasarilan o ang ating inang bayan para lang sa mga ganitong pangyayari. Ang ganito po nangyayari ngayon tong era po na to. 'Di ba po? Dapat kung ikaw ang dugo mo ay nananalaytay sa iyong dugong Pilipino, dapat ipaglaban mo ang iyong bayan, ang iyong inang bayan. Ipaglaban mo ang iyong sarili. 'Di ba? Ang dugo mo, yung nananalaytay mong dugo. 'Di ba? Yun ang ipaglaban mo, lalo't inaapi ka na. 'Di ba? Noong araw pa talagang inaapi na ang Pilipino, pero lumalaban na ang Pilipino. 'Di ba? Ganun po tayong mga Pilipino, dapat ang ating inang bayan ang ating ipagtanggol. Well, alam niyo na kung bakit. So, ito po, sa sarili po niyang statement, doon sa kanyang panel discussion organized by Strat-Based ADR Institute, ganito po yung sinasabi nila, Mr. President. Not every event in the West Philippine Sea is openly released to the public. The info must first go through the Information Working Group. Ito po ay kinabibilangan ng mga sumusunod, Mr. President, DND, AFP, DFA, DOJ, National Security Council at saka yung PCG, ito yung Philippine Coast Guard. Ito po yung National Task Force sa West Philippine Sea. Kapag ka po yung IWG, ito po yung ay na-process na po yung information at nagkaroon ng desisyon na i-release, tsaka lamang po i-release. Ibig sabihin po nito, talagang pinakaiingatan din natin na kahit paano ay makagawa tayo ng diplomatic kings or whatever. Ganun po dapat sana ang magpakaingat sana sila. Lalong-lalo na nga po ay meron na nga tayong problema. Karaniwan po kasi sa isang... So pag sinasabi mong pag-iingat ay magsusugarcoat, yun ang napakamali po talaga. 'Di ba? Dapat talaga ang gusto ng mamamayang Pilipino ay transparency. 'Di ba? Kailangan nating malaman ang totoong nangyayari sa West Philippine Sea. Palibhasa itong China kasi sanay sila na pinagloloko nila ang kanilang mga mamamayan. 'Di ba po? News blackout, yung mga magagandang balita lang ang binabalita nila sa China, yung pabor lang sa China, yung mga mamamayan nila walang freedom of speech. Hindi sila makapagreklamo sa kanilang gobyerno dahil alam niyo na kung ano mangyayari sa kanila. 'Di ba? Yun ang wala sa kanila. Sa atin kasi may demokrasya sa ating bansa diyan sa Pilipinas. 'Di ba po? May kakayanan o may kalayaan tayong maghayag, 'di ba? Na ilahad ang ating saloobin. Kahit tayong mga ordinaryo Pilipino, pwedeng-pwede nating tuligsain o maghayag tayo ng ating saloobin sa ating mga government official. Ganun po ang demokrasya sa isang bansa. Nawala po 'yan sa China. 'Di ba po? Yung sinasabi niya po dito no, na mag-ingat daw sa pagpapahayag, sugarcoating po ang tawag doon. 'Di ba po? At ang matinding ginagawa sa atin ito ng China, ginagaslight tayo. Alam niyo 'yon? 'Di ba? Ginagaslight tayo.
Ginagawan tayo ng karumal-dumal dyan sa West Philippine Sea, tapos ganito yung mga pahayag nila. Gaslighting po tawag dyan. Maling-mali po yan. Di ba po? Kayo na po mag-isip at magkomento ka dyan sa baba kung anong saloobin mo dito sa ating napapanood na to. Dahil po, karumal-dumal po talagang ginagawa sa atin ng China. Dati po, sa West Philippines na po sila pumapasok, di ba? Nangihimasok. Ngayon po, pati gobyerno na po natin, pinanghihimasukan na po nila. Nakikialam na po sila sa ating gobyerno. Nang mamando na po sila ng ating government official. Di ba po? Nagbabanta na po sila sa ating mga ordinary mamamayan at sa ating mga government official. Which is ngayon po, yung ating mga pro-Philippines, no, na mga senador ay hindi po papayag na yurakan nila ang ating batas. Real talk po yan. Bansa na mayroong ganitong disputes. Kagaya po ng sinasaad po ng ating Book 4, Title 2, Chapter 1 ng ating Executive Order 292, Mr. President. Ito po yung tinatawag nating Administrative Code of the Philippines. Pagka pinag-uusapan po ay foreign relations talaga, ay ang Department of Foreign Affairs ang dapat po sana ang opisyal na magpapaliwanag o magko-convey ng ganong klaseng pagpapaliwanag o anumang gustong i-convey sa ating mga karatig bansa. Ginoong Pangulo, masasabi po ba natin na si Ginoong Tariela ay nakikipag-coordinate sa bawat salitang bibitawan niya sa publiko, lalong-lalo na yung sinasabi niya na kailangan informahan ng public? Kiniklear po niya kaya ito sa Department of Foreign Affairs, gayong ito ang official organ ng ating pamahalaan. Para sa ganun ay maiwasan po natin ang lalo pang pagkakamali. Talagang dinidiin talaga niya si Commodore Tariela, no? Parang sa lahat-lahat o libong ginawa na pangaharas sa atin, pang mga kabalbalan na ginagawa sa atin ng China, si Commodore Tariela o ang kapwa natin Pilipino ang dinidiin niya dito na mayroong pagkakamali. Kaya po ito nag-i-escalate ito nangyayari sa atin. Di ba po? Parang wala pong saysay, di ba? Kung tutuusin, kung iisipin nyo eh. Di ba? Mulat sa poll, hinaharas tayo ng China. Lalo na po nung hindi na po si Digong ang presidente. Di ba? Dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon ay pumapalag talaga. Inilalaban ng ating soberanya, ating EEZ, na hindi hahalik sa puwet ng China. Talaga pong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat, 'di ba, na ilaban ng ating soberanya, 'di ba? Kaya nagkakaganda kalaiting nga itong China ngayon, 'di ba? Tapos ngayon idinidiin ng kapwa nating Pilipino itong si Commodore Tariela nang dahil lang doon sa caricature o sinasabi niyang AI video o photos po na 'yon. Maling-mali po 'yon, 'di ba? Kung Pilipino ka, 'di ba? Noon ka pa hinaharas, ginagawa ng kabalbalan. 'Di ba? Dapat ipagtanggol mo ang ating bayan. Ganun po 'yun. Sa tingin ko po, Mr. President, dahil meron tayong pong presumption of regularity, lalo na sa pagitan ng lehislatura at saka ng executive, opo, nananalig ako na nagko-coordinate si Commodore Tariela, nagko-coordinate ang buong National Task Force on the West Philippine Sea sa lahat ng mga departamento na bumubuo at gumagabay sa kanila, lalo na ang Department of Foreign Affairs. At bilang miyembro ng lehislatura, hindi po ako makikialam kung ano ba ang mga dynamics nila or kung maganda ba or hindi maganda ang kanilang working relationship on any one day or the other. Basta para sa akin po, bilang isang mambabatas, meron akong presumption of regularity dun sa paghilos ng buong National Task Force on the West Philippine Sea, and in this particular case, lalo na kay Commodore Tariela. And i-shift po natin o lakihan po natin yung magnifying glass na meron po tayo ngayon. Ang problema po ay hindi kay Commodore Tariela. Tama. Ang problema talaga ay sa kondukta ng Chinese government, Yes. sa kasalukuyang dynamics. Kung sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida, I'm sorry, in this particular case, sila talaga Yes. ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant countries sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero
hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Yun po yung sinasabi ko sa inyo kanina, di ba? Kasasabi ko lang, di ba? Kung meron mang claim ang Vietnam at ang Malaysia diyan sa atin, hindi po sila nananakit, di ba? Kaya ganun po ang pakikitungo, di ba? Sabi nga sa Bible, do what you do to others will do unto you. Di ba? Ganun po yun eh. Di ba? Etong China, nananakit sila. Kaya hindi talaga maganda magiging pakikitungo natin sa kanila. Kasi sinampol ako na nga kayo, di ba, na ikaw nanonood, di ba? Araw-araw kang binabalasubas ng kapitbahay mo. Ikaw pa ba mag-a-adjust sa kanila? Pakikitunguhan mo pa rin ba sila na maganda? Eh hindi ka pinakatutunguhan na maganda, sinasaktan ka. Minumura ka, di ba? Kung sa ano lang sa magkapitbahay lang di ba? Hindi po ganoon. Ang China po talaga, ang talaga pong antagonist po dito. Kaya tama po rin dito si Senator Hontiveros, di ba? Parehas kami nang iniisip, di ba? Yung Vietnam at ang Malaysia, hindi po sila gumagawa ng karumal-dumal sa atin dyan. Sa West Philippine Sea. Ang galing ni Senator Hontiveros. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Yes. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. At I beg to disagree, Mr. President, with all due respect sa Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. Ang pinag-uusapan po natin at ang pinagmumulan nitong mga malalim na pagkabahala natin, hindi po ito maliit na problema. Yun. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. Diba sinabi ko rin sa inyo yan kanina kasi naano nga rin ako sa sinabi dito ni Senator Marcoleta, diba? Na maliit na problema nga raw po yan, diba? Sinabi ko rin sa inyo, hindi po yan maliit na problema, napakalaking problema po yan. Yung ginagawa pong pambubuli sa atin ng China dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, malaking problema po yan. Hindi po maliit yan. At hindi po kasalanan ni Commodore Tariela kung iiyak yung China. Diba dahil lang doon sa AI picture, diba? At dinidiin kasi dito ni Senator Marcoleta, ang may kasalanan talaga dito ay si Commodore Tariela, na which is hindi po. Ang may kasalanan dito yung China, yung pesting China na yan, na pasok ng pasok sa EEC natin. Para mawalan tayo ng matinding problema, lumaya siyang China dyan sa West Philippine Sea. Yun ang totoong dapat gawin ng China. Para yung sinasabi nila na pakitunguhan din daw sila tulad ng pakikitungo sa Vietnam at sa Malaysia, mangyayari yun kung hindi sila manghaharas dyan sa West Philippine Sea. Sila ang malaking problema ng Pilipinas ngayon dyan sa West Philippine Sea, iyang China. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagiging talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, at ngayon, gaya po ng nabanggit ko kanina, pati na po sa internet, na kumbaga, sila nga ay nagiging problematic sa atin, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin. Yes. Kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Kahit nga po sa ating mga ordinaryo mamamayan, di ba? Nakita nyo naman yung ginawa natin reaction video nun, di ba? Binantaan din po tayo mga ordinaryong Pilipino na wag daw magpakalat ng kasiraan sa China o ng fake news. Di ba po? Lahat po tayo ay kinokontrol ng China o gustong kontrolin ng China. Yan ba ang gusto nyo mangyari sa ating Pilipinas? Sa ating bayang Pilipinas? Di ba po? Ngayon po, napakamalaya natin. Nakakapag-internet tayo, nakakapag-hayag tayo ng saloobin natin sa internet, nakakapag-social media tayo ng maayos, nang walang nakikialam. Kapag tayo ay nahawakan ng China, tandaan nyo yan, tapos ang maliligayang araw natin, mawawalan tayo ng kalayaan, mabubusal ang ating bibig, hindi tayo makapagpahayag na ating saloobin, mawawalan ng freedom of expression, freedom of speech, lahat po ng freedom natin ay mawawala. Alam nyo naman po yung komunistang China, di ba po? Gusto nyo ba na mangyari yan, mga kababayan ko? Lalo po yung mga nasa Pilipinas, malaya po kayo dyan eh. Di ba? Sobrang laya nyo. Maging matalino po kayo. Ay nako, hindi ko po alam kung bakit anong nangyari sa iba.
na bakit meron tayong hinalal dyan sa Pilipinas ng mga hindi maka pro-Philippines. Di ba po? Ang sakit sa dibdib kung ikaw talaga ay Pilipino, ang sakit sa dibdib na makakita ng ganito. No, na ating kapwa Pilipino na nagtatanggol, 'di ba, sa atin diyan sa West Philippine Sea, sila yung niyuyurakan. Sila yung sinasabing may kasalanan kung bakit may gantong nangyayari between China at ng Pilipinas. 'Di ba po? Pero alam natin yung mga matatalinong Pilipino at talaga po makapilipinong Pilipino ay ang may kasalanan po dito ay ang China. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali. Tama. Mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno. Di ba po? Parehas kami ng sinabi dito ng Senator Risa Hontiveros. Di ba po? Totoo po yun. Gaslighting po ang ginagawa sa atin ng China. Di ba po? Para tayong ginigisa sa sariling mantika na ewan na parang ginagawa tayong gago sila. Di ba? Ganun po yun. Tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting Tama. behavior po yun. Napaka negative na psychology yan Yes. kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat wag gagawin yan. Wag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila. Tama. Lalo na po sa foreign. Kumbaga, di ba, ginagawa na nga nila tayong kumbaga, hinaharas na tayo dyan sa West Philippines. Tapos pa tayo yung binabaliktad. Matagal na pong ginagawa nila yan. Ginagaslight tayo. Di ba? Bully sila ng bully, water sila ng water cannon, bangga sila ng bangga, hinaharas yung mga ating mga mangingisda. Tapos, ibabalita nila sa kanilang news, tayo yung gumagawa ng kabalbalan sa West Philippine Sea. Tayo daw nangihimasok sa kanilang EEC na which is, wala po yun sa batas, wala yung 10-9 line nila na yan. Hindi po yan proven, hindi po yan tinatanggap ng international law at ng UNCLOS. Di ba po? Tayo po ang may legit na may hawak ng papel ng talaga pong tayo po. At talagang legit na nagmamay-ari ng ating EEC dahil po dun sa Arbitral Award noong 2016. Paulit-ulit na po natin sinasabi yan. Alam na alam nyo na po yan. Kaya totoo po yun. Ginagaslight po tayo, no? Ginagaslight tayo ng China dito sa sitwasyon natin dyan sa West Philippine Sea. At lalo po ngayon, no? Nasa gobyerno na po ang focus natin, no? Ang focus nila, nasa gobyerno na po natin dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Pinanghihimasukan na po nila ang ating gobyerno, minamanduhan na po nila ang ating mga government official sa mga dapat at hindi natin dapat gawin dyan. 'Di ba po? Kaya, mabuti na lang marami po tayong mga senador at mga government official ng pro-Philippines. Tulad po nito ni Senator Risa Hontiveros, ni Senator Erwin Tulfo at marami pa pong iba at nila Commodore Tariela. Kaya dapat mag-isip po kayong mabuti kung sino ang susundin at paniniwalaan nyo po dito. Kung ikaw ay Pilipino at pro-China ka, naniniwala ka na mas mabuti ang ginagawa ng China, mahiya ka sa balat mo. Oo, ikaw na nanonood dito sa channel ko. Kung pro-China ka, mahiya ka sa balat mo. Kung pro-China ka, umalis ka sa Pilipinas, dun ka tumira sa China. 'Di ba? Mahiya ka sa balat mo. Relations, lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Mr. President, sa tanong ko po kanina kung ikinukonsulta ni Ginoong Tariela sa DFA ang kanyang mga ginagawa at pagpapahayag sa publiko, at ang sinagot po ay siguro naman po maaari sapagkat yung pong presumption of regularity. Alam po ninyo, nakausap ko ang mismo ang Secretary of the Department of Foreign Affairs. Hindi po siya nakikipagkonsulta. Sa totoo lang, sa tansya ko po, nung nag-uusap kami, ayaw din po ng DFA yung ginagawa ni Ginoong Tariela. Nahihirapan nga po sila. Yun ang pagkakasabi sa akin. Dahil imbes na makatulong sa kanilang gawain at sa kanilang responsibilidad na panatilihin natin yung gawin ba nating kahit na medyo mahirap. Ang sabi ko nga sa Chinese Ambassador, Mr. President, alam kong mahirap ang kalagayan natin. Pero kung papayag ka na ikaw baka ako naniniwala na pwede tayo magsimula na
Ang lahat ng isipin natin, lahat ng gawin natin ay mga bagay na pwede natin pagkaintindihan. Alam niyo yung sinasabi niya na tungkol doon po sa DFA na hindi daw kumukonsulta si Commodore Tariela. Alam niyo naman po, nagawa na po natin ang reaction video yun, di ba, nung nakaraan. Sinabi po ng DFA na sila po ay sumusuporta sa sinumang mga government official natin na naghahayag o talaga pong sumusuporta sa karapatan ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. So masasabi nyo ba na ayaw ng DFA ang nangyayari na to o dahil sa ginagawa ni Commodore Tariela, nagpahayag po ang DFA mismo, di ba? Na nakasupport sila, nakaback up sila sa mga government official natin, di ba? Na kahit anong sangay ng gobyerno natin na pinagtatanggol ang ating soberanya. Di ba po? Yun ang pagkakasabi. Mag-track back na lang po kayo, no? Mag-backtrack na lang po kayo ng aking reaction video. Makikita nyo po doon yung pahayag po ng DFA na nakasuporta po sila sa ating mga government official na inilalaban ng ating soberanya. So, para sa akin, hindi po totoo na hindi po gusto ng DFA ang ginagawa ni Commodore Tariela. Di ba po? Parang taliwas po yun sa nilabas na statement ng DFA. Pwede tayong magkasundo. Doon tayo mauna. Iyan ba naniniwala ka? Naniniwala po sila, Mr. President. Kapag nagsimula tayo sa mga bagay na pwede natin pagkasunduan, Totoo ba yon na naniniwala sila na pwede magkasundo ang Pilipinas at ang China? Samantalang ito pa, balik tayo sa DFA. Ito na naman, di ba? O, balik tayo sa DFA. Nakipag-usap ang DFA noon, nakipagkasundo sa China, di ba? Ang tagal ng pag-uusap na yon, di ba? Talaga pong matinding masinsinang usap. Nagkasundo, di ba? Nagkasundo. Makalipas lang po ng ilang linggo lang, o halos mag-iisang buwan, hindi na po sumunod ang China sa napag-usapan. Patuloy pa rin ang kanilang pangaharas sa atin dyan sa West Philippine Sea at mas lumala. Di ba po? Nasayang lang po ang ating effort ng ating DFA na sa pakikipag-usap. Nasayang ang laway, kuryente at lahat-lahat na po. Kaya para sa akin po, no, wala pong saysay at hindi po totoo na naniniwala daw ang China na magkakasundo ang Pilipinas at ang China. Ang tanging paraan lang para magkasundo ang China at ang Pilipinas, yung paulit-ulit na po nating sinasabi, lumaya sila dyan sa West Philippine Sea, huwag nilang harasin ang ating mga PCG, at huwag nilang harasin ang ating mga mangingisda. Yun po ang matinding dapat gawin ng China para magkasundo ang Pilipinas at ang China. Pero sa ugali na yan ng China, na wala po silang sinusunod na kahit sino dahil superior ang tingin nila sa sarili nila, paano pa tayo, mga tingin nila sa atin, kuto lang, maliit lang tayo. Hindi po sila susunod sa atin. Kung nga ngayon ang ating gobyerno, minamanduhan nila, di ba? Pinagbabantaan nila ang ating gobyerno. Sobrang grabe, malabo pa po sa sabaw ng pusit na sundin tayo o makipagkasundo. Napapayag ang China sa magiging kagustuhan ng Pilipinas. Malaking dagok po sa pride po nila yan bilang isang malakas na bansa. halimbawa, sabi ko, yun na lamang kako mga isda. Alam ko kako, ang isda. Walang may-ari niyan. Common yan eh. Yan pwede nating pag-umpisahan sa pamagitan ng traditional fishing rights. Sapagkat yung prinsipyo niyan, sabi kong ganyan, although it is covered by international law, hindi ka ako pinag-uusapan dyan ng teritoryo. Pero di ba ito na lang din, di ba? Siya rin na nagsabi, si Senator Marcoleta rin di mo nagsabi, na walang West Philippine Sea. Di ba? Parang contradicting, di ba, yung mga sinasabi niya ngayon. Parang talagang kung iisipin mo, no? Talagang nakaside siya doon sa kabila. No? Kayo na po mag-isip. Di ba, matalino naman kayo. Hindi ko na kailangan pang i-reiterate sa inyo to, na ipaliwanag ng napakatindi. Alam niyo na po kung bakit nandito at talaga po nagpapahayag dito si Senator Marcoleta. Yun po yun. Di ba po? Kasi kung talagang ikaw ay Pilipino at maka-Pilipino ka, ipagtatanggol mo si Commodore Tariela imbis na talagang idiin mo pa siya na siya ang may kasalanan kung bakit nag-e-escalate ang lahat ng to. Dahil po doon sa AL picture. Kasi kapag ka ang pag-uusapan, napunta na sa teritoryo, problematic na eh. Pero pag-usapan muna natin ang mga isda. Sabi ko sa kanya, Sir President, nagawa ninyo sa Vietnam, nagkaroon kayo ng gulo dyan. Pero bakit nyo nagawa? Nagkaroon kayo ng agreement na partisyon nyo ang isang sukat ng karagatan doon sa Tonkin Gulf sa Vietnam. Nakagawa rin kayo ng ganyang klaseng
pag-uusap at kontrata sa pagitan ng inyong bansa at ng Vietnam. Tungkol sa isda rin. At kahit maigting ang labanan ninyo sa pagitan ng, ng Japan at ang bansa ninyo, nagawa nyo rin sa Japan. Ibig ko sabihin, meron 3 pangyayari dito sa panig ng ating mundo na nagawa nating ayusin kahit isda lang ang pinag-umpisahan natin. Well, usapin ng Japan, ako po ay nandito sa Japan, no? Hindi po totoo yan. Matindi pa rin po yung escalation yan, lalo po sa Senkaku Island. Kaya nga po, di ba, matindi po ngayon ang nangyayari po dito sa Japan. Na talaga po nagmamadali na po ang Japan para magkaroon po sila ng nuclear ulit, no? Nuclear assets dahil nga po dito sa China. Talaga pong matindi po kasi at talaga pong nagkaroon po ng travel ban ang China dito sa Japan na hindi po nila pinagbabiyahe na ang kanilang mga Chinese citizens sa Japan. Kala naman po ng China na mapipilay o talaga masasaktan ang turismo ng Japan. Ngayon po ay tuwang-tuwa pa po ang Japan dahil wala na nga po itong mga Chinese. Di ba po? Mas marami pa pong pumuntang ibang mga turista dito po sa Japan para mamasyal o talaga pong maging turista dito. Ganun po yun. Hindi po kawalan ang China, no, dito sa Japan. At hindi po totoo na wala pong problema ang Japan at ang China ngayon. Mas malala po ang problema sa ngayon. Talaga pong makikita nyo po, high alert po talaga ang Japan ngayon. Panay po palipad ng kanilang mga eroplano. Nagpaparami lalo ng mga sandatahang lakas ang Japan. Real talk po yan. Hindi ba natin pwedeng gawin dito sa ating bansa? Sabi niya pwede. Kaya lang, pakaiwasan naman natin itong ganito kasi, sabi niya. So, ang Pilipinas na naman ang gagawa ng mga ganung bagay. Di ba? Ang Pilipinas ang mag-a-adjust. Ang Pilipinas na naman ang magbibigay, ang mag-giveaway. 'Di ba? Sino bang nangaharas? 'Di ba? Para ang dating tayo ang susunod sa China, ganun ang gusto nilang mangyari. Nang dahil lang doon sa AA picture na 'yon na pinakita ni Commodore Tariela. Kung babalansihin niyo, 'di ba? AI picture o yung pangharas, pangbobomba ng tubig, pangbabangga, 'di ba? Pangbubuli sa ating mga mangingisda, pagpapasok sa ating sariling teritoryo, trespassing sila. Ano yung mas mabigat doon? AI picture o yung mga yon na ginagawa ng China? At ngayon, panghihimasok pa sa ating gobyerno. Diba? Pangbabanta sa ating gobyerno. Mismong Chinese Embassy website nagbanta sa ating government official o sa ating mismong Pilipinas na which is hindi po tama yun. Diba po? Kayo na lang po tumimbang. Diba po? Sa ginawa po nilang karumal-dumal sa atin, tayo pa rin ang mag-a-adjust sa kanila. Tayo pa rin ang magbababa. Kumbaga, tayo pa rin yung, di ba? Tayo pa rin yung mali. Gaslighting po talaga tawag doon sa ginagawa nila sa atin. Maling-mali yun. Yeah. Kami naman nakahanda naman kami. At alam ko, Mr. President, nabasa ko sa dyaryo kaninang umaga, 17 yata sa ating mga fishermen ang kanilang sinalba. So may sinalba silang mangingisda natin, yun na yung kabayaran sa lahat ng pangbubulid nila sa atin? Utang na loob natin sa kanila yon? Yun ba yun? Grabe naman, Senator Marcoleta. Bakit naman ganyan? Ano ba yan? Mga bagay na pwede naman nating pasalamatan din sila. Nagpasalamat naman ng Pilipinas, di ba? Meron nga ngayon, di ba, yung sa Coast Guard natin, saka sa CCG, di ba? Nagkamay pa. Di ba? Ganun dapat eh. May ganun. Pero hindi porke niligtas nila ang ating mga mangingisda sa nangyari po na yun, ay mawawala na yung ginawa nila sa atin. Di ba? Yung pangbubuli nila, pananakit nila sa atin. Hindi po yun makukuberan nun. Di ba? At hindi porke niligtas nila ang ating mga mangingisda na yon ay tapos na. At matindi na ang utang na loob natin sa kanila. Sila ang dapat mag-adjust sa atin dahil sila ang gumagawa ng karumal-dumal sa atin. Di ba? Ganun dapat. Sila ang dapat ang nagbababa. Sila ang dapat lumalayas dyan sa West Philippine Sea. Sila dapat ang nakare-realize na ay, sobra na yung pangharas natin dito sa Pilipinas. Hindi talaga magkakasundo ang ating bansa, pati itong Pilipinas, kung di tayo lalayas dito sa West Philippine Sea. Diba? Naisip ba nila yon? Pero hindi nila naisip yun. Imbis na maisip nila yung ganong bagay, ginagaslight pa tayo, binabaliktad tayo ng pesting China na yan. Kasi po kung... Ako po, ayoko din ang ginagawa nila. At sinabi ko rin naman sa kanya ng harapan. Bilang Pilipino, sabi ko, masakit naman ka kung makita ko yung aming mga mangisda na talagang kinakanyon yun ng tubig. Bakit hindi namin maramdaman, Senator Marcoleta, na nasasaktan ka? Kasi ngayon, kaya ka nga nagdadialogo dyan di ba?
Dahil pinagtatanggol mo ang China. 'Di ba? At dinidiin mo pa itong si Commodore Tariela sa nangyayaring yan. 'Di ba nakapwa mo Pilipino na ang ginagawa lang naman ni Commodore Tariela ay pinagtatanggol ang ating soberanya o ang ating mismong bansa sa ating EEZ. 'Di ba? So, parang hindi yata tama na yung sinasabi mong nasasaktan ka din. Kasi hindi namin nakikita at napapansin yun eh. Lalo po ngayon, kaya ka nga nagdadialogo dyan eh. 'Di ba? Dahil tinutuligsa mo ang mga tinuring o tinuran ni Commodore Tariela dahil nga po doon sa AI picture na yon. Naintindihan naman namin yon, sabi niya. Kaya ang gusto namin, makagawa tayo ng mapagumpisahan natin. Ngayon, kung halimbawa si Commodore Tariela, habang nag-uusap tayo, nagpapakita ng ganitong mga memes at saka yung mga caricatures na negatibo, Mr. President, hindi po nakakatulong eh. So ano po ba yung ating moving forward? Wala na ba tayong gagawin kundi puro patutsadahan na lang? Hindi po makakabuti sa pagitan ng dalawang bansa natin. Kaya lang naman po ako... 'Di ba? Talagang kinrontadik niya yung kanyang sinasabi. Na nasasaktan daw siya sa nangyayari sa ating bansa dyan sa West Philippine Sea, sa pangaras sa ating mga mangingisda. Pero talagang dinidiin niya itong si Commodore Tariela sa ginawa niya. 'Di ba? Na which is wala po sa 1/4 o kalingkingan talaga ng ginagawa sa atin ng China. Diyan sa atin sa West Philippines sa pangharas nila sa atin. 'Di ba? Kayo na po ang tumantya at tumimbang. Matalino po kayo. Alam ko lahat po ng subscribers ko dito sa ating channel ay matatalino po. Kayo na po ang magsabi o magkomento po kayo sa baba kung anong saloobin nyo sa napapanood po natin. Tumayo para imungkahi ang ilang bagay-bagay sana na makakatulong. Maaring mahirap po sa umpisa. Ang imumungkahi ko nga po sana, Mr. President, kung meron po tayong panahon sa ating mga committee hearings, imbitahan po natin ang Coast Guard, ang Department of Foreign Affairs, at kung sino po ang may kinalaman dito sa West Philippine Sea, o kung tawagin po natin ay exclusive economic zone sa pagitan ng napaloob po sa South China Sea. Unang-una, hindi ang Pilipinas ang kailangan may gawin para maayos to, no? Hindi tayo ang dapat may gawin. Ang China ang dapat may gawin. Malaking bagay na dapat gawin nila. Yun nga po ay ang lumaya sila sa West Philippine Sea at huwag tayong pakialaman. 'Di ba po? Isipin niyo yung progreso ha. Kumbaga, napipigilan po ang progreso po natin sa ating EEC. Lang dahil lang po sa China. Isipin niyo kung wala yung China diyan, kung hindi tayo pinakikialaman diyan, maganda na po ang ating EEC. Na-explore na po lahat 'yan. Na-research na lahat ng ilalim, baka nga po lahat po ng ating EEC talaga pong na-discover na po natin yung mga natural gas diyan, hindi lang po sa Balampaya. 'Di ba po? Tandaan nyo, kung wala yung China dyan, dire-diretso po ang trabaho. Magkakaroon po ng matinding progreso ang Pilipinas. Kasi po pag talagang na-drill na po natin lahat ng ating EEC at nakita po natin lahat po dyan na may natural gas, langis at deuterium, uunlad po ang bansang Pilipinas. Di ba po? Tataas ang ekonomiya ng Pilipinas, bababa ang kuryente ng Pilipinas. Di ba po? Baka po ang ibang bansa na po, ang Southeast Asia na po ang mag-angkat sa atin ng krudo o ng natural gas, di ba po? Nang dahil sa China, nahahadlangan po ang lahat ng yun. Di ba po? Dahil sila po ay malaking hadlang sa atin dyan sa ating sariling EEC na inaangkin po nila. Na wala po silang karapatan. Sa lahat po ng aspeto, talo po ang China. Di ba po? Sa papel, sa international law, sa UNCLOS. Lahat po tayo ay legit. Tayo po ay may nagmamay-ari talaga niyan. Hindi po tayo hearsay na tulad ng sinasabi nilang 9, 10-line, 12, 1,000-line pa nila na yan. Na kanila daw ang buong South China Sea. Wala pong ganun. Tayo po ang tunay na nagmamay-ari ng ating EEC. Para po yung komplikasyon po dito na napakarami, kasi yung batas po natin at yung ating administrative issuance na nangyari sa mga nakarang araw at yung mga ginawa nating batas kamakailan lang, hindi ko nagkakamali, 2024, hindi po consistent talaga eh. Lilitaw po, meron tayong mga bansa, meron po tayong mga features na inoccupy natin. Labas po sa ating exclusive economic zone. Ipakikita po natin yun. Kasi kung wala tayong masusing pag-aaral,
nababanggit ko nga po kung minsan, Mr. President, hanggang ngayon, wala po talagang malinaw na coordinates kung ano ba talaga ang pinaka-area ng ating West Philippine Sea o Exclusive Economic Zone. Ilang beses na po pinaliwanag yan eh, lalo po ng mga talagang eksperto dyan. Bakit po siya, senador po siya, hindi niya po alam yun? Kung sa bagay, hindi niya nga po alam na talagang may West Philippine Sea, di ba? Giniit niya po yun, walang West Philippine Sea. Tapos, di ba, nagulat siya bilang naglabas po yung Google ng mapa na merong West Philippine Sea. Di ba? Kaya hindi na po natin kumbaga pag-iisipan ng mabuti kung bakit ganito yung mindset niya. Di ba? Na lahat na lang hindi niya alam, wala daw West Philippine Sea, hindi daw niya alam kung saan talaga yung coordinates, kung hanggang saan po ba talaga yung pag-aari natin sa West Philippine Sea. Di ba? Para ang takbo po nito, baka iniisip niya, no, kaya ganyan po yung iniisip niya, na baka nga naman daw, siguro, na yun talaga pong gustong kunin ng China na teritoryo natin, ay baka nga naman daw sa China yon. Kasi nga po siya, hindi nga po siya sigurado eh. Kung ano yung coordinates, kung saan, hanggang saan lang po ba yung ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kahit nga kayo i-google nyo, makikita nyo di ba? Lahat po ng palibot ng buong Pilipinas, yun po ang pagmamayari ng Pilipinas. Di ba? Yung sa West Philippine Sea, sa West dito, di ba? Kaya nga West Philippine Sea, yun yung West Philippine Sea. Pero lahat po yun, 200 nautical miles sa palibot ng Pilipinas, yun po ang pagmamayari ng Pilipinas. Di ba po? Research lang po talaga sa internet. Mag-research ka lang. Lahat na po nakalatag na po sa internet. Di ba po? Hindi na po natin kailangan magtanong. Ikaw na mismo, ikaw na nanonood ngayon. Pwede mong i-search ngayon. Search mo ngayon. Di ba? 200 nautical miles sa buong mapa ng Pilipinas. Yun ang pagmamayari ng Pilipinas. Kaya naman na matulog ang West Philippine Sea dahil yun nga po yung pinag-iinitan ng China. 'Di ba? Kaya West Philippine Sea nasa west yun. 'Di ba? Common sense. Siguro magsimula po tayo doon kasi yung iba, misinformation na po yung lumalabas. Aray. Napaka-komplikado po nito kung pag-uusapan po natin yung mga features na yan at kung ang magiging centerpiece po ng ating foreign policy, ipag-awayin na lang natin ang mga bato sa South China Sea. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin. Kakampi nyo. Pucha, eto na lang ngayon, kanina ko pa sinasabi, di ba? Pucha, kapitbahay na nga natin sila, di ba? Minumura, kumbaga sa magkapitbahay talaga, minumura-mura ka, araw-araw sinisiraan ka, pinapasok-pasok yung bahay mo, di ba? Yung bakuran mo, dinudumihan. Tapos, hayaan mo lang ba yun? Di ba? Sila ang dapat lumaya sa ating teritoryo, sila po ang trespassing. Di ba? Hindi tayo dapat ang mag-adjust sa kanila, sila ang mag-adjust sa atin dahil unang-una sila ang nanghihimasok. Sila dapat ang lumalayas. 'Di ba? Hindi tayo ang dapat magbaba ng pride o hindi tayo dapat mag-adjust dahil sa pagbabalita natin. 'Di ba? Dahil lahat naman ng binabalita lang nila Commodore Tariela ay totoo lang, transparency po 'yun, tawag doon. 'Di ba? Itong China ginagaslight tayo, inaharas tayo, tapos sasabihin nila sa balita nila tayo yung gugulo, tayo nagpo-provoke, 'di ba? Teritoryo daw nila yung teritoryo natin, 'di ba? Gaslighting 'yun. 'Di ba? Ano pa bang dapat nating ipaliwanag dito? Ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat po sa ating Senator Risa sa pagkakataong ibinigay po sa inyong lingkod. Salamat po. Grabe. Salamat po, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga and Tarlac. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno. Grabe no, ang talino nito ni Senator Hontiveros. At saka mararamdaman mo yung pagka-Pilipino niya. Tama lahat ng sinabi niya. 'Di ba? Hindi naman imposible talaga na maging kaibigan natin ng China eh. Kaso nga lang magiging kaibigan mo ba ngayon? Sinampol ko lang sa inyo kanina, 'di ba? Sa kapitbahay. Tama yung sinasabi niya eh. Ginigipit tayo sa lahat ng aspeto, lalo po ngayon sa gobyerno na po natin sila nakatutok. Pati gobyerno natin gusto nilang pasukin, gusto nilang manduhan. Minamanduhan tayo, pinagbabantaan tayo sa lahat ng aspeto. Pinagbabantaan tayo sa EEC natin, pinagbabantaan tayo sa gobyerno, lahat-lahat na po.
'Di ba? Napakatalino at talaga pong Pilipino. Ito ang mindset ng Pilipino. Si Senator Hontiveros. Tama ang kanyang sinasabi. both sa executive at sa legislature. Tama. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila. Tama, bastos talaga yan yung bagong ano na yan, yung official na yan ng Chinese Embassy. Sobrang bastos yan. Kaya tama nga talaga si Senator Erwin Tulfo eh. Palayasin yan. 'Di ba? Bastos. May batas ang Pilipinas. Nasa teritoryo natin siya. 'Di ba? Nasa Pilipinas siya. 'Di ba? Tapos ganun siya magsalita sa ating gobyerno, sa ating government official. 'Di ba? Minamak ang ating gobyerno. Kaya kung ikaw ay Pilipino at talaga itong mga pro-Philippines natin, mga senador, nag-react talaga. Kahit sinong Pilipino na maka-Pilipino ay magre-react ng ganun. Kahit ikaw, maling ngayong nanonood, di ba? Kung pro-Pilipino ka, magagalit ka rin talaga eh. Di ba? Lahat na lang ng pahirap ay ginagawa sa atin ng China. Sa West Philippine Sea na lang o sa buong EEZ natin. At ngayon, pati gobyerno natin pinapasok. At tayo mga ordinary mamamayan, di ba? Nakita nyo naman yun. Pinagbantaan din tayo na wag daw tayo magpakalat ng anumang bagay na ikasisira ng bansa nila at ng leader nila. 'Di ba? Wag daw tayo magpakalat ng fake news. Wala tayong pinakakalat na fake news. 'Di ba? Lahat ng nasasagap nating balita ay transparency ng ating gobyerno. Yun talaga ang nangyayari. May backup pa ng video, 'di ba? May mga video talaga na tayong hinaharas ng China. Kaya napakalaking kalokohan na tayo ay fake news. Ang China ang fake news, ang China ang antagonist dito. Ng ganyang banta ng kanilang spokesperson ng Chinese Foreign Ministry Tama. laban sa mga opisyal natin Yes. na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Mhm. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Mhm. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila. 'Di ba? First time 'yan, no, yung Chinese Embassy website, 'di ba? Nagbantang ngayon sa mga government official natin, 'di ba? Record breaking po 'yan. Ibig sabihin lang po nun ay lumalaktaw sila sa kanilang kapasidad. 'Di ba? Hindi po nila right 'yun na gawin 'yun. Unang-una nasa teritoryo natin sila. 'Di ba? Yung Chinese Embassy sa Pilipinas, 'di ba? Wala silang karapatan manduhan ang batas natin o ang ating government official. Hindi nila saklaw 'yun, hindi tayo hawak ng China. 'Di ba? Kaya ikaw na nanonood ngayon, manginig ka na. 'Di ba? Kung ikaw pro-China ka, sana magbagong isip mo sa kapuso mo, lalo na puso mo. Kasi Pilipino ka eh. 'Di ba? Nakikita nyo na, 'di ba? Huwag kayong magbulag-bulagan. Nakikita nyo na yung magiging kahinatnan nito. Kapag tayo ay mahahawakan ng China, ganyan ang mangyayari sa Pilipinas. Mawawalan na tayo ng kalayaan sa lahat. 'Di ba? Freedom of speech, freedom of expression, lahat na po, social media natin, hahawakan na rin nila. Hindi ka na makapag-post kung ano mang ginagawa mo sa social media mo, kontrolado na nila yan. Hindi ka pwedeng magreklamo sa gobyerno kung talagang hirap na hirap ka na kasi ganun ang nangyayari sa China. Real talk po yan. Ganyan po ang komunistang bansang China. Gusto mo ba yon? Sige, suportahan mo pa yan China, hindi hinayupa ka. 'Di ba? Didiin ko talaga, hinayupa ka kung Pilipino ka. Tapos sinusuportahan mo yung China sa ginagawa nila sa atin. Hinayupa ka. Lumayas ka sa Pilipinas, wala kang karapatang maging Pilipinong hinayupa ka. At sa akin din po, pwedeng maging kakampi kapag itinigil Tama. yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi. Mga gawi ng isang hindi kaibigan. Pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot Tama. na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China. Tama. Na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Tama yun, di ba? Ginagawa nilang gago tayo. Di ba? Isipin niyo yun. Tayo yung ginagawa ng kabalbalan eh. Di ba? Tapos tayo yung magsasorry? Tayo yung may kasalanan? Ganun ba yon? Gago pala itong mga to eh. Wala pong bully.
whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig Yes. ang binubuli niya. Tama. At yan po ang ginagawa ng Tama. ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila. Tama. Dapat lang po talaga na tumindig ang ating gobyerno, lalo't po pinanghihimasukan na nga po nila ating gobyerno. Maling-mali po 'yon, may sariling batas ang Pilipinas. 'Di ba? Hindi pa nila tayo hawak, ganyan na po sila, 'di ba? Kaya nako, pauulit-ulit ko sasabihin sa inyo, magpasalamat na lang po talaga tayo ngayon na hindi po pro-China ang ating presidente. 'Di ba po? Kasi kung pro-China pa rin ang ating presidente, wala na po talaga pag-asa ang Pilipinas. 'Di ba? Baka kayo lahat dyan, lalo yung mga teenager dyan na mahilig mag-social media, umiiyak ngayon na lahat. 'Di ba? Umiiyak dahil hindi na kayo makapag-social media na maayos. Bantay sarado na kayo, wala nang freedom of speech. Paulit-ulit na po tayo, pero yun po ang katotohanan kasi. Ganun po ang mangyayari. Eto nga po, 'di ba? Senyalis na po to sa ginagawa sa atin ng China. Hinahawakan po tayo. Gusto nila tayong hawakan sa leeg. 'Di ba po? Wala pa man po, ganyan na po ang ginagawa nila sa atin. 'Di ba? Pati po ang ating media, gusto nilang hawakan, kontrolin, sinasabi, wag daw magganto, wag daw magganyan. We're gonna pay the price daw, 'di ba? Talagang ang yabang, talagang 'di ba? Binamanduhan tayo. Siguro iniisip nila, ay matatakot tong mga to, matatakot tong Pilipinas. Matatakot tong government official ng Pilipinas, susunod diyan mga 'yan. Pero ito po, may tumitindig sa atin, no? Sa ating government officials. 'Di ba? Na mali ang ginagawa na to ng China. 'Di ba? Sabi nga ni si Senator Erwin Tubod, 'di ba? Lumayas kayo dito, fuck off. 'Di ba? Tama 'yun. Dapat manindigan tayo, Pilipino tayo eh. Hindi nila tayo hawak, hindi tayo tsekwa. 'Di ba? Tama lahat ang sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros. 'Di ba? Kailangan natin palagan tong bully na to. Tama yung sinasabi niya. Hindi magbabago yung bully na yan pag hindi yan pinalagan. Ito na nga po, no? Pinapalagan na po ng ating mga government official itong China. Dito, taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention Yes. on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Yes. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Which is sa akin, no, dapat talaga halos lahat nga ng mga government official natin eh. Back upan itong Senador Risa Hontiveros at lahat-lahat ng nakikipaglaban para sa ating mga Pilipino o diyan sa ating bansa. 'Di ba? Laban dito sa mapanakop na China. Dapat lang po kasi Pilipino tayo eh. 'Di ba? Ano pa bang dapat patunayan? Ano pa bang dapat gawin o sabihin para dapat suportahan ng Pilipino ang kapwa Pilipino? Yun nga lang kasi talaga may pagkaka-party-party, 'di ba? Mayroong ganito, may ganyan, 'di ba? Dapat tayo kung Pilipino ka, pinanganak kang Pilipino, may dugo kang Pinoy, dapat ang masuportahan mo yung Pilipinas. Ang masakit lang talagang isipin na meron talagang makakaliwa, 'di ba? Na wala naman silang totoong magiging pakinabang sa future. Kung ngayon nakikinabang sila sa ngayong sitwasyon na to, in the near future mawawala 'yun. At lagi nga natin sinasabi, 'di ba, na nasa huli ang pagsisisi. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno Tama. at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. So, maraming salamat po, Mr. President, at salamat muli sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga at Tarlac. At naway, narinig po pati ng ating lahat ng ating mga kababayan na patuloy po tayo maging mapagmatsyag at malinaw ang mga tenga at isip natin kapag nakakasaga po tayo at mukhang palawak ng palawak at patindi ng patindi ang ganyang disinformation o tahasang pagbabaluktot
ng Chinese government o Yes. embahada nila dito sa Pilipinas sa mga totoong nangyari. Dahil saan po tayo magbabatay sa conflict resolution at saan po tayo babatay sa tunay na pagkakaibigan kung sakali, kung hindi sa katotohanan Tama. at katotohanan lamang. Salamat po, Mr. President. Ayun lang po, no. Sana nagustuhan nyo ating reaction video. Sumakit po yung lalamunan ko. Hanggang dito na lang po tayo. Napakahaba na po nito, no. Ikaw, bilang Pilipino ka, magkomento ka sa baba anong saloobin mo sa napanood natin. Kung nagustuhan mo ang ating napakahabang reaction video at commentary, mag-like ka sa ating video kung nagustuhan mo. Mag-subscribe ka na rin para updated ka sa mga ilalabas pa po nating reaction video. Mag-iingat kayo lahat till next time. Pilipino ka, dapat pro-Pilipino ka. God bless and peace out. Bye.